ang daming tricks ni Brunson. Dito, may maliit na brush screen para makaabante siya pero may tulong mula sa corner kaya nag-head fake si Jalen papunta doon kahit split second lang. Pero sapat na yun para maalis sa pwesto si Wemby at makapunta siya sa rim. Sheesh. Makikita mo rin kung paano siya palaging nag-a-adjust on the fly. Tulad dito, sinusubukan nilang i-hunt si Wemby pero umikot si Harper sa ibabaw ng screen. Napakagandang depensa doon kaya walang nangyari sa possession. Pero sa susunod na play, same play ulit para targetin si Wemby at ready ulit si Harper na lumusot sa screen. Pero this time ni-reject ito ni Brunson sa kabilang side at kitang-kita na na-foul siya rito pero naipasok pa rin niya dahil syempre magagawa niya yun. Tapos later sa game, gusto ulit nilang isali si Wemby at this time nag-switch ang Spurs kaya naiwan siyang mag-isa at panoorin nyo yung pinalabas niyang pupunta siya sa left tapos mabilis na between the legs pabalik sa kabila tapos binigyan niya ng chicken wing para masira ang balansi. Tumalon gamit ang dalawang paa, nag-pump fake at mabilis na scoop shot para hindi matimingan ni Wemby. Isa itong legendary possession na mapapanood natin ng maraming taon. This time nasa fast break siya. Nakaangat ang ulo at naghahanap ng pasahan pero biglang bumilis para mag-drive at tumingin ulit sa corner para mapaalis yung big man sa daanan niya. Isa na namang layup galing sa same move na yun. Panoorin nyo to kung saan humingi siya ng screen sa right side tapos nag-spin paalis papunta sa kabila kaya nakuha niya yung gusto niyang matchup. Humingi ulit ng bola para mag-reset at nag-double team ang Spurs pero masyadong malaki ang space para sa isang player na pumupuntos ng ganito kalala. Tingin ko na handle niya ng maayos yung ball pressure sa game na to. Nag-set sila ng screen sa backcourt kaya napalayo agad si Castle sa kanya at sa bandang dulo ng possession ay tinarget naman niya si Champagny. Gumawa ng maliit na size up at reset na parang gagamit siya ng ISO moves niya. Pero sa halip ay itinira na lang niya mismo sa mukha nito dahil isa siyang psycho. Mas matinding pressure dito at gustong gusto ko yung change of pace na ito. Gamit yung mabagal, papuntang mabilis na dribble at alam niyang nakaabang si Wemby sa rim kaya gumamit siya ng magandang high floater para kunin ang lead. Napaka-masterful niya talaga rito. 45 points kung kailan wala ng ibang makashoot. Nakagawa ng isa na namang comeback ang Knicks na binuhat ng kanilang finals. MVP ngayon. Sheesh.